Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo, ako po si Jam at lumaki po ako sa isang masayang pamilya. Ramdam na ramdam ko po ang pagmamahal ng mami at daddy ko habang lumalaki ako. Kahit pareho silang busy sa trabaho ay palagi pa rin nilang sinisigurado na may oras sila para sa akin. Pero nagbago po ang lahat ng iyon noong pumanaw si mami. Na-involve po siya sa isang car accident at doon nagsimula ang pinakamalaking pagsubok na hinarap naming pareho ng Daddy Desmond ko. Sobrang naapektuhan po ako at dumating din sa punto na nawala na ako ng ganang mabuhay. Pero kahit sobrang hirap ay nagpapasalamat ako kay Daddy at siya po talaga yung nagsilbing lakas ko at siyang nag-guide sa akin ng mga panahong yon. Hinahangaan ko po siya kasi kahit nahihirapan din siya sa pagkawala ni Mami ay pinilit pa rin niyang itago yung lungkot niya para sa kapakanan ko. Ang totoo po niyan ay gusto ko sanang umalis sa bahay namin kasi tuwing pumapasok ako sa sala, kusina at kahit sa mga kwarto ay naaalala ko lamang si Mami. Kinausap ko po si Daddy noong isang beses at sinabi ko sa kanya na baka pwedeng ibenta na lamang niya ang bahay namin kasi ayoko yung feeling na lagi kong naaalala si Mami. Pero hindi po magawa ni Daddy na ibenta ang bahay namin kasi pinaghirapan nila ni Mami ang pagpapatayo ng bahay na yon ng napakaraming taon. Hindi po naging madali yung mga pangyayari sa bahay na yon, Papa Dudut. May mga pagkakataon po na bigla na lamang akong umiiyak. At may isang pagkakataon pa nga na narinig ko si Daddy na pinipigilan ang luha niya. Pero kahit na mahirap ay pareho kaming nagpakatatag. Sa totoo lang ay sobrang laki po ng bahay para sa aming dalawa. Kung may pera lang po sana ako ay baka bumili na ako ng maliit na kondo para makaalis na kami sa bahay na punong-puno ng ala-ala ni Mami. Pero wala po akong magagawa kasi college student lamang po ako noon, pero pinangako ko po talaga sa sarili ko na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at kapag nakapagtrabaho na ako ay bibili ako ng maliit na kondo para sa amin ni Daddy. Sana po ay huwag niyo po akong masamain, hindi ko po binubura. Ang mga ala-ala ni Mami gusto ko lamang po na magkaroon kami ng fresh start ni Daddy. Pero sa ngayon ay titiisin ko na muna ang buhay namin na puno ng masasaya at malulungkot na mga ala-ala. Lumipas ang ilang buwan mula nang namatay si Mami habang tahimik ako na nag-aaral sa kwarto ko ay biglang pumasok si Daddy at kinausap niya ako tungkol sa isang bagay na hindi ko po inaasahan na pag-uusapan namin, Papa Dudut. Daddy? Bakit? Ano po yun? Sorry anak, mukhang nakaistorbo pa yata ako sa pag-aaral mo. Okay lang po, patapos na naman ako eh. Mabuti naman kung ganon. Ang sipag-sipag talaga ng anak ko. Binilan nga pala kita ng pagkain galing sa paborito mong restaurant. Kunin mo na lang mamaya sa loob ng rep ha? Sige po, thank you. Nga pala, gusto sana kitang kausapin. Tungkol saan po? Alam mo naman na ilang buwan na rin nakakalipas simula nung nawala sa atin ang mami mo, hindi ba? Sa totoo lang, hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagkawala ni Mami. Daddy naman kasi, ibenta na natin tong bahay. Mas lalo lang tayong nadidepress dito kasi naaalala lang natin si Mami. Anak, alam mo naman na hindi ko pwedeng gawin yun. Ipinundar namin ang mami mo ang bahay na to ng napakaraming taon. Naiintindihan ko naman po. Pero sana pag-isipan niyo na lang po yung suggestion ko. Sa tingin ko po mas makakabuti yun para sa ating dalawa. Huwag ka mag-alala. Ipapaalam ko naman sa iyo yung magiging desisyon ko kung sakali. Basta po, wag niyo akong iiwan ha. Ano ka ba naman? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. I love you po, Daddy. Payakap nga. I love you too, anak. Nga pala, tungkol sana dun sa gusto kong pag-usapan natin. Bakit po? Ano po ba yun? Nakikita ko kasi na nade-depress ka tuwing naaalala mo mami mo. At ganun din naman ako. At sa palagay ko, oras na para magkaroon na tayo ng kasama dito sa bahay. Ano pong ibig niyong sabihin? Kukuha po tayo ng kasambahay? 19 years old na po ako, Daddy. Hindi na po natin kailangan ng kasambahay. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko sabihin,
Okay lang ba sa'yo kung magkakaroon ka ng bagong mami? Ano? Ganun na lang po ba kadali sa inyong palitan si Mami? Daddy, ayoko. Okay na po ako, tayong dalawa lang ang magkasama dito sa bahay. Anak, pakinggan mo muna kasi ako. Sana mabigyan mo ng chance ang tita Vanessa mo. Napakabait niyang tao. Sigurado kung magugustuhan mo siya at magkakasundo kayo. Ayoko. Wala pa nga isang taon simula na mamatay si Mami eh. Hindi ako makakapayag sa gusto niyo mangyari, Daddy. Para din naman sa'yo to eh. Talaga po ba? Para nga ba talaga sa akin yon o para sa sarili niyo? Alam mo naman na lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo, hindi ba? Sobrang unfair niyo naman po. Ganun na lang ba talaga kadali palitan si Mami? Hindi ko pinapalitan ng mami mo. At maniwala ka, walang makakapalit o makakapantay sa mami mo. Ang gusto ko lang naman magkaroon ka ng mother figure. Bahala kayo. Basta huwag na huwag niyo siyang patitirahin dito sa bahay natin. Hindi mo pa nga nakikilala ang tita Vanessa mo pero hinuhusga mo na kagad. Kilalanin mo muna yung tao. Wala nang dahilan para makilala ko pa siya. Kala ko pareho tayong nalulungkot dito sa pagkawala ni Mami. Yun pala nakapag-move on na kayo. Anak, huwag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan. Kaya ako nga sinasabi ang lahat ng to sa'yo Kasi gusto kong maging handa ka sa pagdating ng tita Vanessa mo sa buhay natin. Hindi ako makakapayag na pumasok sa buhay natin ng babaeng yon. Jam, please naman. Huwag niyo na po akong pilitin kasi kahit kailan, hindi ko mapapalitan si Mami tulad ng ginagawa ninyo. Sige na, lumabas na kayo sa kwarto ko. Gusto ko na po mapag-isa. Sobra po akong nabigla noong sinabi sa akin ni Daddy na may nakilala na siyang babae na magiging stepmother o madrasta ko kung sakasakali. Sobrang unfair kasi Papa Dudut, hindi pa nga ako nakaka-get over sa pagkawala ni Mami tapos ngayon ay ipapakilala na ako ni Daddy sa isang babae na hindi ko naman kaano-ano. Mga ilang linggo ko pong hindi kinibo o kinausap si Daddy, Papa Dudut. Galit na galit ako sa kanya noon kasi pakiramdam ko ay parang pinapalitan na niya si Mami sa buhay namin. Pero hindi po ako sumuko at hindi po sumuko si Daddy sa pagpapaliwanag sa akin. Sabi pa nga niya, hindi niya ako pipinitin at tanggapin kaagad si Tita Vanessa sa buhay namin. Ang hiling lamang ni Daddy ay respetuhin ko si Tita Vanessa at hayaan ko sana siya na ipakita sa akin na karapat-dapat siya na maging stepmother ko. Sinabi din sa akin ni Daddy na sa bahay na daw titira si Tita Vanessa kasama namin. At as expected ay nag-away naman kami. Nahirapan na nga ako sa ideya ng pagkakaroon ng stepmother tapos ngayon ay patitirahin niya pa sa bahay. Pero wala rin akong magagawa kasi anak lang naman ako at si Daddy pa rin ang may karapatan sa bahay namin. Kaya kahit na hindi ako komportable sa pagkakaroon ng stepmother ay may tiwala pa rin naman ako kay Daddy. Kaya makalipas ang ilang araw ay sumang-ayon na rin ako sa desisyon niyang patirahin si Tita Vanessa sa bahay. Naisip ko rin na kung eto yung magpapasaya kay Daddy siguro ay okay na rin yon. Kesa makita o marinig ko siya na palihim na umiiyak dahil sa pagkawala ni Mami. Kaya naman pinaghandaan ko na lamang ang pagdating ni Tita Vanessa sa buhay namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang daming emosyon na sumasabog sa puso ko ng araw na yon. Galit, confusion, kaba at kung ano-ano pa. Ang totoo niyan ay ayaw ko sanang tawaging tita si Tita Vanessa kasi hindi ko naman kaano-ano yung tao. Pero si Daddy na mismo ang nakiusap sa akin na tawagin ko siyang tita kaya wala akong naging choice kung hindi ang sundin si Daddy bilang paggalang na rin sa gusto niyang mangyari. Pinigilan ko na lamang yung mga negative na nararamdaman ko at pinili ko na lamang na mag-isip ng positive na mga bagay. Inisip ko na lamang na baka nga tama si Daddy na baka hindi ko dapat husgahan si Tita Vanessa kaagad, lalo na't hindi ko pa naman siya nakikilala. Tinanggap ko na lamang ang sitwasyon kasi alam ko na yung pagtanggap ko kay Tita Vanessa ang magpapasaya sa Daddy ko. Naisip ko rin, Papa Dudut, na ang dami ng pinagdaanan ni Daddy at deserve din naman niyang sumaya kahit papaano.
nandito na tayo. Tara, pasok na tayo sa loob. Daddy, hindi ko narinig na nakapark na pala kayo. Nasa banyo po kasi ako kanina. Walang kaso yun. Ay, anak, ito nga pala si Tita Vanessa mo. Hello po. Tuloy po kayo. Pagpasensyahan niyo na po tong sala. Medyo makalat. Pero lilinisin ko na rin po yan mamaya. Maiwan ko muna kayo dyan ha. Maghahanda lang ako ng makakain natin. Ba't hindi na lang po kayo nag-drive-thru, Daddy? Di ba sabi niyo sa akin kanina na sa labas kayo bibili ng pagkain? Aba, ibang klase ka rin ah. Ano po yon? Wala. Ang sabi ko, ibang klase tong bahay nyo. Sobrang ganda. Sensya ka na anak. Traffic kasi. Pero di bale, magluluto na lang ako. Maiwan ko na muna kayo ng Tita Vanessa mo dito sa sala ha. Doon lang ako sa kusina. Okay, mahal. Bumalik ka agad ha. Siyempre naman mahal. I love you. I love you too. Hello po, Tita Vanessa. Ako nga po pala si Jam. Siya nga po pala, ready na po yung kwarto niyo ni Daddy. Inayos ko na rin po yung kama niyo doon. Vanessa na lang. Hindi naman ako ganun katanda para tawagin mo pang tita. Kahit na po, mas matanda pa rin po kayo sa akin. Okay lang po ba sa inyo kung Tita Vanessa ang itatawag ko sa inyo? Bahala ka? Siya nga po pala, kumusta naman po kayo ni Daddy? Pwede ba tigilan mo na yung kaplastikan mo? Kwento sa akin ni Desmond na ayaw mo raw magkaroon ng stepmother. Pues, para lang alam mo, ayoko rin magkaroon ng anak. Nandito lang ako nang dahil sa daddy mo. Ha? Hindi naman po sa ganun yun. Opo, aaminin ko. Sa palagay ko masyado pa pong maaga para magkaroon ako ng stepmother. Kamamatay lang din po kasi ng mami. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi bukas yung loob ko sa pagkakaroon ng stepmother. Pues, hindi rin bukas ang loob ko sa pagkakaroon ng stepdaughter. Masyado pa akong bata para magkaroon ng anak ha. At isa pa, yung ayaw ko sa lahat, yung pinaplastic ako. Tulad ng ginagawa mo sa akin ngayon. Ito nga pala. Nagtimpla nga pala ako ng juice para sa inyo. Oh, tigisa kayong baso. Thank you po. Thank you, mahal. Kamusta naman kayo dito? Ay nako, okay na okay kami dito, mahal. Naikwento nga sa akin ni Jam na ready na raw yung kwarto natin. Ikaw bang naglinis ng kwarto ko, Jam? Ha? Opo. Napakabait mo talaga. Alam mo, Desmond, mahal, sobrang swerte mo talaga dito sa anak mo. Aba, siyempre naman. Nag-iisang prinsesa ko yata yan. Kaya mahal na mahal ko to eh. Payakap nga anak. I love you, Daddy. I love you too, anak. Desmond, mahal, yung niluluto mo baka masunog. Ay, oo nga pala. Jam, pakibigay na lang yung password ng wifi natin dito kay Tita Vanessa mo ha. Opo. O sige, babalik mo na ako sa kusina. Akin na po yung cellphone nyo. Itatype ko po yung password ng wifi namin dito. Huwag ka nang mag-abala pa. Hihingin ko na lang kay Desmond yung password ng wifi mamaya. At isa pa, may data ako, no? Tita, may problema po ba kayo sa akin? Paano kung sabihin kong oo? May magagawa ka ba? Huwag niyo naman po sanang masamain yung mga sinabi ko kay Daddy noon. Ay nako, mukhang wala nang patutunguhan tong usapan na to. Tita, please. Ayokong bigyan ng sakit ng ulo si Daddy. At ganun rin ako. Ayoko rin naman bigyan ng sakit ng ulo si Desmond. Kaya mas mabuti pa mag-iwasan na lang tayo ha. Sige na, papasok na ako sa kwarto. Babalik lang ako mamaya pag handa na yung niluluto ni Desmond. Asa na nga pala yung susi ng kwarto namin? Nasa akin po, sandali lang. Eto po oh. Akin na yan. Wala tayong magiging problema kung iiwasan mo lang ako. Kuha mo? Sobra akong nabigla sa pakikitungo sa akin ni Tita Vanessa Papadudut. Hindi ko po akalain na impacta pala siya kung umasta. Napag-isip-isip ko nga din po na baka may trauma itong si Tita Vanessa kasi kinikimkim niya talaga ng sobra yung sinabi ko kay Daddy na hindi pa ako ready na magkaroon ng stepmother. Pero naniniwala po talaga ako na walang mali sa mga sinabi ko kay Daddy kasi normal lang naman yung mag-alinlangan sa ideya na magkaroon ng stepmother. Pero yung hindi normal,
ay yung awayin ako ng sobra-sobra ni Tita Vanessa nang dahil lang sa mga sinabi ko kay Daddy noon. Pwede niya naman sana akong kausapin ng maayos pero yun ang isang bagay na hindi niya ginawa. Tuwing nagkikita kami sa sala o di kaya ay sa kusina ay palagi niyang ginagawa ang pagdadabog. Kung ituring niya ako ay para akong isang madilim na ulap o di kaya ay para akong may nakakahawang sakit. Sa totoo lang ay nagtitimpi lamang ako pero gustong gusto ko na talaga siyang patulan. Ako po kasi yung tipo ng tao na talagang lumalaban tuwing naaagrabyado pero kapag si Tita Vanessa na ang pinag-uusapan, ewan ko ba, tumitiklop ako. At bigla na lamang akong nananahimik at hindi ko magawang labanan si Tita Vanessa dahil ayoko nang bigyan ng sakit ng ulo si Daddy. Kasi kahit masungit si Tita Vanessa sa akin ay nakikita ko naman na masaya silang pareho ni Daddy. Kaya ako na lang mismo ang nagpaparaya para wala nang maging problema. Pero papadudot makaraan ng ilang linggo ay mas lumala ang sitwasyon. May isang beses na habang naguhugas ako ng mga plato ay inihagis ni Tita Vanessa yung pinagkainan niya. At dahil doon ay nag-crack ang plato sa lababo. Doon na po ako hindi nakapagtimpi at naglakas loob na talaga ako para kumprontahin si Tita Vanessa. Pero inirapan niya lamang ako at nag-walk out siya bigla. Grabe, sa tingin ko talaga ay pinaglihi sa sama ng loob ang babaeng yon kasi never niya pa talaga akong itinuring na parang tao. At kung sa tingin ninyo po na yung paghagis ni Tita Vanessa ng pinagkainan sa lababo ang pinakamalalang ginawa niya, ay nagkakamali po kayo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot makalipas ang ilang linggo ay nagkaroon po ako ng mataas na lagnat at pakiramdam ko talaga ay hihimatayin na ako noong araw na yon. At habang alalang-alala si Daddy sa kalagayan ko ay eto namang si Tita Vanessa ay nagkaroon pa ng lakas ng loob para bumato ng mga nakakaimbyernang hirit tulad ng lagnat lang yan, lilipas din yan at huwag mo nang ipa-check up yan, sayang lang sa pera. Pero kahit na ganoon ay dinedman na lamang ni Daddy si Tita Vanessa at pinili niya pa rin akong dalhin sa ospital. Naku, kung hindi lang ako nilalagnat noong araw na yon ay baka talagang nasa bunutan ko na siya, Papa Dudut. Pero sa totoo lang ay bilib na bilib ako sa sarili ko kasi kahit na ganoon siya ay nagawa ko pa ring magtimpi at manahimik na lamang. Pero alam niyo po kung ano ang mas nakakainis. Yung sobrang in love si Daddy kay Tita Vanessa. Parang wala na siyang ibang iniisip kundi si Tita Vanessa lamang at parang gusto ko nang maniwala na nagayuma si Daddy kasi parang handa siyang gawin ang lahat para sa stepmother ko pala. Sa tingin ko ay nagawa kong pagtiisan si Tita Vanessa kasi abala ako sa mga school work ko at hindi naman ako ganon ka-immature para patulan pa siya. Tuwing may ginagawa siyang nakakainis ay iniisip ko na lamang na para din kay Daddy ito. Kasi habang lumilipas sa mga araw, mas nare-realize ko na gusto ko din na makapag-move on na si Daddy sa pagkamatay ni Mommy. Pero alam niyo naman po na bilang tao, may limitations din po ang lahat. Isang araw habang ginagawa yung assignment ko sa sala ay dumaan si Tita Vanessa at naitabig niya yung kape na nasa mesa at nabasa ang laptop ko. Grabe, Papa Dudut, galit na galit ako noon. Lahat ng importanteng files ko ay nasa laptop na yon. Buti na lang talaga at gumagana pa yung laptop ko noong mga panahon na yon. Yung mga pasimple at nakakainsultong hirit ni Tita Vanessa ay kaya ko pang pagtiisan. At kahit noong inihagis na niya yung pinagkainan niya sa lababo, sinubukan ko pa rin siyang intindihin. Pero yung ginawa niya sa laptop ko ay ibang usapan na yon, Papa Dudut, kasi doon nakasalalay ang pag-aaral ko. Lumabas na yung pagkadragon ako noong araw na yon at tinodo ko na talaga ang pagkumpronta ko kay Tita Vanessa, Papa Dudut. Sorry, kumuha ka na lang ng tissue dun sa kusina. Nananadya ka ba talaga, ha? Aksidente yung nangyari, huwag kang ang OA. Alam mo ikaw, matagal na kitang pinagtitiisan eh. Pero sumusobra ka na.
Magpabili ka na lang ng bagong laptop sa daddy mo. Tutal sa kanya ka naman palaging nakaasa, di ba? O pwes, sagarin mo na. Grabe ka! O, ba't namumula yung mukha mo? At bakit nanginginig ka? May sakit ka ba? Gusto mo ba ipadala ka na namin ulit sa ospital? Huwag mo akong sisimulan ha! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo! O so anong gagawin mo? Sasampalin mo ako? Mananabunot ka? O sige gawin mo para makita ni Desmond kung gaano ka ka-war freak. At isa pa, ano ba yung ginagawa mo sa laptop mo ha? Assignment mo sa school? Naku, huwag ka na mag-abala pa kasi mukhang wala namang kinabukasang nag-aantay sa'yo. Sige! Insultuhin mo pa ako at makikita mo na talagang hinahanap mo! Alam mo, siguro manang-mana ka sa nanay mo. War freak din ba siya katulad mo? Ay, mabuti na lang talaga at patay na siya kasi hindi deserve ni Desmond yung ganong klaseng babae. Rest in peace na lang sa nanay mong ugaling squatter. Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ng mami ko ng ganyan! Alam! Tinulotin mo yun! Kung saan ang tawang mo! Bagong reverse yan! Aray! Bawiin mo yung sinabi mo tungkol sa mami ko! Ayoko! Over my dead body! Aray ko! Bawiin mo sabi yung sinabi mo eh! Kung hindi uubusin ko tong buhok mo! Ang kapal na mukha mo! Wala akong ginawa sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito! Manigas ka! Wala akong babawiin! Bitawan mo ako, Zombie! Ano ba problema mo? Napakahayop ang babae ka! Matagal ko nang tinis yung pang-aapi mo at pagmamaldita mo sa akin, pero hindi ko titiisin na pagsalitaan mo ng masama ang mami! Buisit ka! Wala ka sakaling kinga ng mami ko! Desmond! Desmond! Lumabas ka ng kwarto! Tulungan mo ako! Sinasabunutan ako ng anak mo! Jam! Jam! Itiyon mo nga Tita Vanessa mo! Ano ka ba naman bata ka? Ano ba problema mo? Siya naman ang nauna eh! Tinabig niya yung kape sa laptop ko, tapos pinagsalitaan niya rin ng masama si mami! Pwede ba, Jam? Kumalma ka? Sinabi ko naman sa'yo na aksidente lang yung nangyari, di ba? At yung tungkol sa mami mo, ang sinabi ko lang naman, sana matahimik na yung kaluluwa niya. So anong masama doon? Kayo mga kabataan ngayon, masyado kayong sensitive. Manahimik ako, ayaw kong busin ko yung buhok mo! Napakasinungaling mo talaga! Storyteller ka na pala ngayon? Ang galing mo kasi gumawa ng kwento eh! Jam! Tama na yan! Vanessa, mahal. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto. Pagsabihan mo yung anak mo, ha? Hindi pa ako tapos sa'yo, bumalik ka dito! Lumayan mo na nga ako! Kampot ka rin sa tanas! Jam, kumalma ka. Halika nga dito, maupo ka. Pag-usapan natin ito na maayos. Wala po akong ginagawang masama! Ginatihan ko lang siya! Anak, alam ko nagluluksa ka pa rin sa pagkawala ng mami mo. Pero hindi naman yata tama na nilalabas mo lahat ang galit mo sa Tita Vanessa mo. Hindi po sa ganun yon. Ang totoo nga niyan, matagal na niya ako kinakawawa pero pinagtitiisan ko lang siya kasi alam ko mahal na mahal niyo siya eh. Sa tingin mo ba, hindi ko napapansin kung paano mo tratuhin ang Tita Vanessa mo? Nailang na nga yung tao dito sa bahay eh. Ang sabi niya sa akin, hindi mo pa rin daw matanggap na siya ang madrasta mo. Kaya mo raw siya pinagdadabugan at sinusungitan. Ano? Sinabi niya yon? Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yon? Hindi po totoo yun, Daddy. Binabaliktad niya ako. Tama na. Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Alam mo, kung buhay lang ang mami mo, sigurado ko hindi siya magiging proud sa'yo. Wala po kayong karapatan para sabihin yan. Anak, I'm sorry. Pero hindi ko na talaga alam kung ano gagawin ko sa'yo eh. Simulat sa pool pa lang, alam kong tutol na tutol ka na sa ideya na magkaroon ng madrasta. Pero kailangan ba umabot pa sa ganito? Nakikinig po ba kayo sa akin? Ako tong minamaltrato niya. Binabaliktad niya yung sitwasyon. Hindi kita pinalaki para magsinungaling. Palagi kong kasama ang Tita Vanessa mo. At alam ko hindi kanya magagawang kawawain. Sigurado po ba kayo na kilala niyo siya? Saan niyo po ba kasi napulot ang babaeng yon? Hindi kita pinalaking bastos ha? Malalagpasin ko ngayon yung kawalan mo na respeto. Kausapin mo na lang kami. Paganda ka na humingi ng tawad sa Tita Vanessa mo. Nang mga panahon na yon, pakiramdam ko po talaga ay parang wala nang makakaintindi sa nararamdaman ko. Ang hirap pala sa pakiramdam na minsan na nga lang akong magsalita o magsumbong tapos ay hindi pa ako papakinggan. At ang mas masakit pa ay sarili ko pang tatay ang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Pakiramdam ko ay parang nag-iisa na lamang ako sa laban na ito at yon ang talagang nagpabigat sa nararamdaman ko. Pero habang lumilipas sa mga araw ay narealize ko na baka may dahilan kung bakit ako sadyang iniinis ni Tita Vanessa. Baka gusto lang niyang makuha ang atensyon ni Daddy nang walang ibang kahati.
Naisip ko rin na baka bine-brainwash na niya si Daddy tuwing silang dalawa lamang ang magkasama. Kaya pala gano'n na lamang kung pagalitan ako ni Daddy at ako na lang lagi ang may kasalanan. Hindi ko po naiwasang magsisi sa mga pagkakataon na hinayaan ko lang na kawawain at maltratuhin ako ni Tita Vanessa. Pero ngayon ay lalaban na po talaga ako. Oo, pasensyosa po ako pero may hangganan din po ang lahat. Hindi ako yung tipo ng tao na nagagalit kaagad pero kapag sobra na ay lumalabas din ang pagiging maldita ko. At sa pagkakataong ito ay handang-handa na po akong ipaglaban at ipagtanggol ang sarili ko sa lahat ng pagkakataon. Makalipas nga ang ilang linggo, dumating na yung pagkakataon na susubok sa pasensya at tibay ko. Lumuwa si Daddy papunta ng Cebu para sa isang business trip. Gusto sanang sumama ni Tita Vanessa pero tinanggihan siya ni Daddy. Sinabi ni Daddy na work-related lamang daw ang pupuntahan niya at hindi naman siya magtatagal sa Cebu. Kaya pareho kaming naiwan ni Tita Vanessa sa bahay. Aaminin ko po na medyo kinabahan ako kasi alam ko na baka ako na naman ang pagdiskitahan ng impact akong step monster. Kung maghahasik siya ng lagim, hindi na po ako basta-basta magpapatalo, papadudot. Bantayan niyo itong bahay habang nasa Cebu ako, ha? Siyempre mahal, kami nang bahala dito. Di ba, Jam? Jam, anak. Huwag na huwag mong susungitan to si Tita Vanessa mo. Ay nako, hindi na po ako magsasalita. Kasi kahit naman anong sabihin ko sa inyo, hindi nyo naman ako pinakikinggan eh. Ay, sige na mahal, mauna ka na. Baka malate ka pa sa flight mo. Sige, kayo nang bahala dito. Alis na ako. Bye, mahal. Ingat ka, ha? Hoy, buraot. Anong ginagawa mo sa tabi ko? Umalis ka nga sa paningin ko. Naaalibadbaran ako sa'yo. Shoo! Doon ka sa far away. Layuan mo ako at may tatawagan pa ako. Ay nako, lumayo ka na lang. Positive lang. Huwag kang mananabunot at huwag mo nang patulan yung plastic na yan. Mas nakakatanda pa rin besh, sa'yo yan. Ano na? Nakaset na ako para sa party. Kapag-aral na nga lang sa sala. Apat? Ano ba naman yan, girl? Ang konti naman. Party to, girl, hindi prayer meeting. Dagdagan nyo pa yung mga bisita. Ang laki-laki nitong bahay, oh. Tapos magdala na rin kayo ng alak, okay? Ay, ako na nga sa bahay, tapos sa akin nyo pa iaasa yung alak? Wow, ang spoiled nyo, ah. Mawalang galang na ho, Tita Vanessa. Magpapaparty ka sa bahay? Alam ba ni Daddy to, ha? Girl, tatawagan na lang kita mamaya, ha? May liligpitin lang akong kalat. O sige na, bye. So, ano naman ngayon kung magpapaparty ako dito sa bahay? Dalawa lang tayo dito, oh. Ang damot-damot mo naman kung pipigilan mo pa ako. Pero kung iisipin mo, kahit anong gawin mo dyan, hindi rin naman ako magpapapigil sa'yo kaya doon ka na lang sa kwarto mo. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ka namin gagambalain doon. Sige, subukan mo ituloy ang party na yan at isusumbong kita kay Daddy. Ang kapal naman ng mukha mo. Nakikitira ka na nga lang tapos kung makaasta ka pa, daig mo pa si Mami nung nabubuhay pa siya. My dear stepdaughter, papaalala ko lang sa'yo ha, boyfriend ko na si Desmond at kaming dalawa lang ang masusunod. Kung tutuusin, saling pusa ka lang naman sa bahay na to eh. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang dyan. Anak ka lang, ako yung girlfriend. At talaga ba? Magsusumbong ka kay Desmond? Bakit nung sinumbong mo ako nung nakaraan? Naniwala ba sa'yo ang daddy mo? Hindi naman, di ba? Ay, kawawa ka naman. Ganon. Pwes, tatawagan ko na si Daddy ngayon din. Tingnan na lang natin. Sige, subukan mo't sasamain ka na talaga sa akin. Maldita ka, ha? Ganyan! Higpitan mo pa yung hawak mo sa braso ko. Pero, siguraduhin mong hindi mo yan mabibitawan. Kasi, oras na mabitawan mo yung braso ko, sinisigurado ko sa'yo na dadapo tong palad ko dyan sa mukha mo. Umalis ka na nga lang dito! Sinisira mo yung araw ko! Tatawagan ko na si Daddy at hindi mo na ako mapipigilan. Eh di tawagan mo! O Jam, anak. Ba't napatawag ka? Itong si Tita Vanessa po kasi eh. O bakit? Ano na naman to?
Nagbabalak po siya na magpa-party dito sa bahay. Ano namang masama doon? Nagpaalam man lang ba siya sa inyo na magpapaparty siya dito sa bahay? Hindi. Pero sigurado akong nakalimutan niya lang ipaalam sa akin. Masama po kasi yung kutob ko eh. Kung wala siyang tinatago, bakit niya isisikreto sa inyo yun, di ba? Anak, huwag na natin palakihin to. Tatawagan ko na lang ang Tita Vanessa mo mamaya. Gaya nga na sinabi ko, sigurado akong nakalimutan niya lang sabihin sa akin yung tungkol sa party. Bahala na nga kayo, Daddy. Mag-ingat na lang po kayo sa biyahe nyo. Bye. O sige na anak, ingat kayo dyan ha. O ano, naniwala ba sa'yo si Desmond? Hindi, di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo nag-aaksaya ka lang ng laway mo. Tapatin mo nga ako. Ano bang pinagsasabi mo kay Daddy tuwing wala ako? Nakakapagtaka lang kasi na ganun ka na lang kung ipagtanggol ni Daddy. Ano, ginayuma mo ba siya? Hindi ko na kasalanan kung mas pinaniniwalaan ako ni Desmond kesa sa'yo. Paano ba naman kasi? Palagi kang nagtataray sa harapan niya. Naiinis lang naman ako kay Daddy nang dahil na rin sa'yo. Lumayo na nga ang loob niya sa akin simula nung pumasok ka sa buhay namin Pwes, problema mo na yon. Doon ka na nga sa kwarto mo. Maghahanda pa ako para sa party namin dito sa bahay mamaya. Huwag na huwag kang lalabas ng kwarto mo ha. Ayoko masira ng bad vibes mo, yung party ko. Noong araw na yon ay wala na po akong nagawa kung hindi ang magkulong sa kwarto at manahimik. Natuloy po yung party ni Tita Vanessa sa bahay at grabe. Halos hindi po ako nakatulog dahil sa ingay ng music at tawanan nila ng mga kaibigan niya. Masasabi ko po talaga na ganong magparty ang mga taong patapon ng buhay. Pero sa kabila ng lahat ay sinuot ko na lamang ang headphones ko at tiniis ko na lamang kasi wala naman akong kakampi sa bahay ng mga panahong yon. Nag-concentrate na lamang ako sa mga schoolworks ng mga time na yon. At uulitin ko lang po na gigil na talaga akong tanggalin ang Tita Vanessa na yon sa buhay ko. At gusto kong tawagin na lamang siyang Vanessa. Pero hindi ko po magawa kasi kahit na sobrang nakakaasar yung mga ginagawa niya, yung pagtawag sa kanya ng tita ay parang way ko na rin po yun of saying na nire-respeto at ginagalang ko pa rin ang daddy ko. Kasi yung daddy ko lang naman ang may gusto na tawagin ko siyang tita. Ang totoo nga niyan, Papa Dudut, ay galit na galit at asar na asar ako kay Tita Vanessa pero mas nagagalit at mas naaasar ako sa pagbubulag-bulagan ni Daddy sa lahat ng kabalastugan na ginagawa ni Tita Vanessa. Alam ko po na may mga pagkakamali si Tita Vanessa pero sa totoo lang ay hindi naman siya magiging ganyan kung hindi siya palaging kinukonsente ni Daddy, Papa Dudut. Walang manloloko kung walang magpapaloko, ika nga. Hindi po ba? Para sabihin ko po ang katotohanan ay halos wala na po akong pakialam kung bumalik pa si Daddy galing ng Cebu. Wala din namang magbabago kasi sigurado ako na magpapatuloy pa rin ang pagbubulag-bulagan niya sa lahat ng mga pinaggagawa ni Tita Vanessa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang linggo at akala ko na ang katarayan lang ni Tita Vanessa ang magiging pinakamahirap na bahagi ng pagtira ko sa bahay na ito. Pero nagkamali po ako, Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalo pang lumalala ang sitwasyon. Sa paglipas ng mga araw, may mga gamit na nagsisimulang mawala sa bahay. Noong una, iniisip ko na baka na-misplace lang, Papa Dudut, pero habang tumatagal ay mas lalo kong napapansin na mas dumadami na ang mga nawawalang gamit. Tulad ng mga sapatos ni Daddy at pati yung extra electric fan namin na inilalabas namin kapag mainit ay nawawala na rin. Pati na rin ang mga kutsara at tinidor, kung dati buo at kumpleto ngayon ay kulang-kulang na rin. Nang mga panahon na yon ay malakas talaga ang loob ko na si Tita Vanessa ang salarin sa pagkawala ng mga gamit sa bahay. Pero nawala na po ako ng gana na magsumbong kay Daddy noong time na yon kasi baka ipagtanggol niya lang si Tita Vanessa. At wala rin sa isipan ko noon na kausapin si Tita Vanessa kasi wala namang magnanakaw na umaamin sa ginawang kasalanan. Pero habang padami ng padami ang mga nawawalang gamit ay napagpasyahan ko na hindi ko na pwedeng palampasin po ito. Kinailangan ko na talaga, Papa Dudut, na kausapin si Tita Vanessa
Kaya nga't minabuti ko na lamang na kumprontahin siya tungkol sa mga napapansin ko. At isang gabi noong lumabas ako ng kwarto, mas pinadali ni Lord ang trabaho ko kasi nahuli ko si Tita Vanessa sa akto. Nakita ko siya sa sala na may daladalang bag habang kinakalkal ang laman ng mga drawer, Papa Dudut. Tita Vanessa! Jam! Sabi ko na nga ba ninanakawan mo kami. Kaya pala unti-unting nawawala yung mga gamit dito sa bahay. Dahan-dahan ka sa pambibintang mo. Wala akong ginagawang masama, ha? Paano mo ipapaliwanag yung ginagawa mo ngayon, ha? Bakit nakakalat yung mga gamit sa sahig? At bakit may dala kang bag? Tamang hinala ka rin eh. Nililinis ko lang yung drawer. Sige nga, paano mo ipapaliwanag yung mga nawawalang sapatos si Daddy at yung iba pang mga gamit dito? Hindi ko alam. Di ba nagpa-party ako nung nakaraang araw? Baka naman mga bisita ko yung may kasalanan. Tayong dalawa na nga lang nga nasa bahay, di ba? O ano, maglolokohan pa ba tayo? Tigil-tigilan mo ako sa mga akusasyon mo, ha? Wala ka namang pruweba. Wala ka ng takas sa akin ngayon. Sigurado ako maniniwala na si Daddy sa akin. Tatawagan ko siya ngayon mismo para malaman niya ang lahat ng mga pinaggagagawa mo. Sigurado akong pagsisisihan niya na nagpapasok siya ng magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Tatawagan ko na siya ngayon din. Hindi mo gagawin yan! Akin na tong cellphone mo! Bitawan mo nga yung cellphone ko! Manahimik kang bratinela ka, ha? Sabing ibigay mo sa akin tong cellphone mo! Bitawan mo! Yung cellphone ko! Tingnan mo yung ginawa mo! Basag-basag na yung screen at hindi na gumagana! Kasalanan mo yan! Masyado ka kasing pakialamera! Tapatin mo nga ako! Mahal mo ba talaga yung Daddy ko? Ano ba talagang intensyon mo sa kanya, ha? Oo! Mahal ko si Desmond! Mahal na mahal ko yung daddy mo! Pero... may sakit kasi yung mama ko at tumataas na yung bayarin namin sa ospital. Kaya ako lang naman nagawa to kasi wala akong choice. Sigurado ako na ganito din ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko ngayon. Hindi mo naman kami kailangan pang nakawan eh. Bakit hindi ka humingi na lang ng tulong kay Daddy? Ayoko kasing maging pabigat sa daddy mo. Naisip ko rin kasi na mas mabuti na yung kunin ko ang gamit na hindi nyo naman masyadong ginagamit at ibenta kaysa naman abalahin ko pa yung daddy mo. Jam, alam kong hindi naging maganda ang samahan natin. Pasensya ka na talaga, ha? Kaya lang naman kita nasungitan kasi stress na ako sa buhay. Yung pamilya ko, sa akin lahat nakaasa. At yung mama ko, may sakit pa. Pero mali pa din tong ginagawa mo eh. Alam ko. At huwag kang mag-alala. Kasi sasabihin ko rin naman kay Desmond yung nagawa kong pagkuha sa mga gamit nyo. At babayaran ko kayo. Promise. Kapag nakalabas na si mama ng ospital, babayaran ko rin ang daddy mo. Pinapangako ko yan. At sorry na rin kasi nasira yung cellphone mo. Masyado lang kasi akong nataranta kanina nung nahuli mo ko eh. Ay, huwag yun ang alalahanin yon. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan dati kung bakit ang sungit-sungit nyo sa akin. Pero ngayon, parang unti-unti ko na kayo naiintindihan. Kasi ganyan din ako nung na-hospital yung mami ko bago siya namatay eh. Galit na galit ako sa mundo noong mga panahon na yon. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Alam mo ba, nagsisisi ako na hindi kita kinausap ng maayos. Kung kinausap lang sana kita ng maayos, sana hindi na tayo humantong sa ganito. Nahihiya rin ako sa iyo kasi ako tong mas nakakatanda pero ako pa tong nag-uumpisa ng gulo. Jam, sana mapatawad mo pa ako. Okay na yon, pinapatawad ko na kayo. Talaga ba? Oo, basta wag na akong susungitan ha. Medyo mabigat din kasi sa pakiramdam tuwing tinatarayan niyo ako dito sa bahay. Promise, hindi na. Payakap nga. Aray tita, hindi ako makahinga. Sorry, na-carried away lang ako. Masaya lang talaga ako ngayon at nagkasundo na rin tayo sa wakas. Ako din. Akala ko nga, hindi na tayo magkakabate. Basta sorry talaga sa lahat ng nagawa ko sa iyo, ha? Sorry din sa mga nasabi ko sa inyo noon, ha? Naku, nakakatuwa. At least ngayon, okay na tayong dalawa. Papa Dudut, gumaan po ang pakiramdam ko noong araw na yon at sobrang saya ko po kasi hindi ko na akalain na darating pala yung araw na magkakabati kami ni Tita Vanessa.
Alam ko po na marami na siyang nagawa na kagagahan, lalong-lalo na po sa akin. Pero pakiramdam ko ay naunawaan ko na siya nung kinuwento niya sa akin na ospital ang mama niya at sa kanya pa pala nakaasa ang pamilya niya. Mas lalo din po akong na-excite sa pagbabalik ni Daddy galing ng Cebu kasi sigurado ako na pagdating niya, makikita at mararamdaman na niya na walang tensyon dito sa bahay. Sa tingin ko po ay mas magiging masaya siya sa akin at sana'y magtuloy-tuloy na ang magandang samahan namin bilang isang pamilya. Pero yun lang po, may maliit na aberya. Habang nasa Cebu kasi si Daddy ay hindi ko na siya matatawagan kasi nasira yung cellphone ko. Napaka-frustrating po noon lalo na at gusto ko pang makipag-communicate sa kanya. Mabuti na lang po at may nakatago akong ipon sa tokador ko. Isang bagay kasi na itinuro sa akin ni Mami noong nabubuhay pa siya ay yung mag-ipon dahil hindi mo talaga alam kung kailan mo kakailanganin. At totoo nga po kasi sa wakas ay nakabili ako ng bagong cellphone gamit ang naipon kong pera galing sa allowance na ibinibigay sa akin ni Daddy. Akala ko po papadudod ay magtutuloy-tuloy na yung maganda naming samahan ni Tita Vanessa. Pero isang araw, nang tatawagin ko na sana siya sa kwarto niya para kumain ay narinig ko siya na tumatawa. Akala ko nakikipagtsekahan lang siya sa mga kaibigan niya pero nang pumunta po ako malapit sa pintuan niya ay narinig ko siyang tinatawag yung kausap niya sa cellphone na babe. At doon po ako nagulat. Parang bigla akong natameme at na-shock. Pero malakas talaga ang kutob ko na may ginagawa na namang kaduda-duda itong si Tita Vanessa kaya tinapangan ko na po ang loob ko at hinanda ko na ang sarili ko para kausapin siya sa pangalawang pagkakataon. Pero sobrang gulat ko na lamang po kasi nung binuksan ni Tita Vanessa ang pintuan ng kwarto ay nakita ko na may dala-dala siyang maleta, papadudot. Tita? Oh, bakit may dala kang maleta? Ano to? Pinapasunod kasi ako ng daddy mo sa Cebu. Bakit kanya pa pupuntahin ng Cebu? Sa makalawa na yung flight ni Daddy pabalik dito sa Manila. May hindi kasi nasabi sa akin. May kausap ka kanina sa cellphone na. Sino yun? Ha? Narinig mo yun? Yung daddy mo yun. Mahal ang tawagan yun ni Daddy. So sino yung taong tinatawag mo na babe kanina? Tita Vanessa, umamin ka nga sa akin. Pinagtataksilan mo ba si Daddy? Ang daming isinakripisyo ni Daddy para sa'yo. Umabot na nga sa puntong lumayo na yung loob niya sa akin Kasi ikaw tong palagi niyang pinapanigan. Tapos, lolokohin mo lang siya? Wala na akong panahon makipag-usap sa'yo. Aalis na ako. Hindi ka aalis! Ano binabalak mo, ha? Siguro hindi na naman alam ni Daddy tong balak mo umalis sa bahay, no? Jam naman! Ba't may dala-dala kang maleta, ha? Sumagot ka! Gusto kasi ng mama ko na dalawin ko siya sa ospital. Oh, ano? Akala ko ba pinasusunod ka ni Daddy sa Cebu? Oo na! Aaminin ko na! Sukang-suka na ako sa bahay na to. Gusto ko nang makawala sa piling ng daddy mo. Gusto mo marinig ang totoo? Napaka-boring ni Desmond sa kama. Kung hindi dahil sa pera niya, malamang matagal ko na siyang nilayasan. Ibang klase! Akala ko nagbago ka na. Pero yun pala, pinaplastic mo lang kami. Ang totoo niyan, hindi ko matansya yung pagmumukha mo kasi sagabal ka sa mga plano ko kay Desmond. Alam kong naiinggit ka lang kasi nagpapadala ng pera sa akin si Desmond. Habang ikaw, tingi-tingi lang yung binibigay niya sa'yo. Sabi ko na nga ba dapat talaga hindi ka na pinagkatiwalaan ni Daddy Nanakawan mo na nga kami, tapos pineperahan mo pa si Daddy. Pwes, wala ka nang magagawa doon. Kasi lalayas na ako at hindi mo na ako makikita kahit kailan. Hindi ka aalis! Dito ka lang hanggang sa malaman ni Daddy yung panlalokong ginagawa mo sa kanya. Kaya kong lusutan lahat ng mga yon, Jam. Alam mo kung bakit? Kasi sa ating dalawa, ako ang mas paniniwalaan ni Desmond. Sa ating dalawa, ikaw tong mas nagmumukhang kontrabida, di ba? At isa pa, wala ka namang pruweba Gaya nga ng sabi ko sa'yo noon, mag-aaksaya ka lang ng laway. Talaga ba? Wes, pakinggan mo to. Napaka-boring ni Desmond sa kama. Kung hindi dahil sa pera niya, malamang matagal ko na siyang nilayasan.
nilayasan? Wala ka nang kawala ngayon. Isasend ko na to kay Daddy. Walang iya ka! Akin na yan! Akin na Bitiwan mo ako! Kung hindi, susungaling kita. Sige! Bitaw sabi! Ano to? Ba't kayo nag-aaway? Daddy! Mahal, ito kasing anak mo. Sinugod na naman ako. Akala ko po ba sa makalawa pa yung balik nyo? Maaga natapos yung inaasikaso ko sa Cebu. Kaya nagbuka agad ako ng flight pa uwi dito. Susurpresahin ko sana kayo eh. Pero mukhang ako itong nasurpresa sa inyo. Ba't ba nag-aaway na naman kayo? Sinusubukan kasing agawin ni Tita Vanessa yung cellphone ko kasi na-record ko yung pag-amin niya sa panlolokong ginawa niya sa inyo. Pakinggan nyo! Napaka-boring ni Desmond sa kama. Kung hindi dahil sa pera niya, malamang matagal ko na siyang nilayasan. Vanessa, totoo ba to? Magsalita ka! Desmond, hindi! Pineke lang yan ang anak mo. Napakawalang hiya mo! Minahal kita! Sarili kong anak hindi ko pinaniwalaan dahil sa mga panunulsol mo sa akin! Matagal na niya kayong pinagtataksilan, Daddy. At pinagnanakawan niya rin tayo. Ngayon lang talaga ako nakahanap ng pruweba. Pasensya ka na anak kung di ako naniwala sa'yo. At ikaw naman babae ka! Lumayas ka na! Ayoko na makita yung pagbumukha mo kahit kailan! Aba, mabuti naman kung ganun. Talagang aalis na ako. Kayo lang naman itong pumipigil sa akin eh. Sandali lang! Bakit dala-dala mo yung maleta mo? Bitawan mo yung maleta! Ang kapal naman ng mukha mo! Talagang isasama mo pa yan sa pag-alis mo? Akin na nga to! Bitawan mo nga yung maleta ko! Paalisin niyo na ako! Walang problema! Umalis ka! Pero wala kang dadalhin na gamit. Pasalamat ka nga hindi ko binabawi sa'yo yung panty na suot mo eh. Kasi sigurado ako na pera ng daddy kong ginamit mong pambili dyan. Hindi pwede to! Kakasuhan ko kayo! Sige! Subukan mo! Sa voice recording pa lang, wala ka ng laban sa amin. Sige na, umalis ka na Vanessa! At huwag na huwag ka nang babalik! Ano ba, Jam? Hay! Yung mga gamit ko! Ibalik niyo sa akin yung mga gamit ko! Wala ka nang babalikan dito! Papadudot, sobrang sayo ko po ng araw na yon kasi ramdam ko na bumalik na yung closeness namin ni Daddy. Pero grabe, ang dami ko pong pinagdaanan bago ko ulit nakuha ang tiwala ni Daddy. Sa totoo lang, si Daddy po mismo ay nagsisisi kasi hindi agad niya ako pinagkatiwalaan. Pero okay lang po yon sa akin at napatawad ko na rin siya. At si Tita Vanessa naman po ay nalaman na lang namin sa balita na isa palang scammer. Modus operandi pala niya ng boyfriend niya na mang-scam ng mga tao. At malamang yung boyfriend niya na yon ay yung taong tinatawag niya na babe noong siya ay nag-iisang napakinggan ko sa kwarto. Noong huli ko siyang nakita sa balita ay pareho silang nakakulong ng boyfriend niya at sobrang saya namin ni Daddy noong napanood namin yon. At least, nawala nang magiging biktima si Tita Vanessa at hindi na siya makakapanloko pa ng ibang tao. Pero ang mga nangyaring yon ay nagbigay sa akin ng aral at nagpa-realize sa akin na kahit papaano ay may trauma pa pala na iniwan si Tita Vanessa sa daddy ko. Kasi hanggang ngayon ay wala pa rin siyang girlfriend at buong puso niya na lamang na ibinuhos ang lahat ng atensyon at pagmamahal niya sa akin. Sana po balang araw ay makahanap si Daddy ng babaeng magmamahal sa kanya ng tapat, yung hindi siya sasaktan o lolokohin. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na may padala ko sa inyo ang sulat na ito nang dahil po sa inyo ay na-express ko ang mga nararamdaman ko. Maraming salamat po ang inyong forever kapuso at ka-barangay Jam. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Dindo, 55 years old. Isang sumakses na negosyante at isang sumakses na lover. Paanong sumakses na lover? 3 kasi ang girlfriends ko. Huwag kayong magalit agad. Consensual naman po ito. Lahat sila ay payag sa sitwasyon. Isa kasi akong polyamorous. Yun bang maraming karelasyon at may consent yon? Wala po itong kinalaman sa relihiyon ko. Isa akong sagradong Katoliko.
Alam ng mga karelasyon ko na pinagsasabay-sabay ko sila. Walang kabit sa kanila. Sadyang karelasyon ko lamang talaga silang lahat. Nagsimula po ang pagiging polyamorous ko noong nagkahiwalay kami ng asawa ko. 25 years old ako noong ikasal. Nagtagal lang ang relasyon namin ng 4 na taon dahil mabilis akong ma-attract sa ibang babae. Pero hindi ko naman siya niloko. Sadyang hindi lang ako makapagpigil na magkaroon ng interest sa ibang babae. Pero hindi ko naman tinutuloy hanggang tingin lang ako. Naging intense ang kagustuhan ko magkaroon ng maraming karelasyon. Kaya nawalan ako ng gana sa asawa ko. Inamin ko sa kanya ang totoo at nagkahiwalay kami. Natagalan bago ako magkaroon ulit ng karelasyon kasi gusto ko na ngang subukan yung maraming karelasyon. Pero walang pumayag. Hanggang sa nakilala ko si Jem, 35 years old, liberated at dating lumaki sa ibang bansa. Kaya komportable akong sinabi sa kanya ang kagustuhan kong masubukan ang polyamory o non-monogamy relationship. Payag siya. Gusto rin daw niyang mag-explore. Kaya pumasok na rin sa eksena ang mga sumunod kong karelasyon na sumabay kay Jem. Sumunod ay si Mela, 30 years old, at ang pinakabago na si Ruby, 25 years old. Dindo, parang nagka-crave ako ng bulalo. Order tayo. Saang resto mo ba gusto? Sa Tagaytay. May magdi-deliver kaya mula Tagaytay hanggang dito sa Marikina? Ayoko ng delivery. Pagdating nun malamang masebo na. Hindi na lang ako diniretso. Gusto mo lang palang magtagaytay. Hiya ako eh. O sige, magbihis ka na para bago magdilim andun na tayo. Hindi ako nakakatikim ng bulalo ngayon. Ha? Ang gulo. Kala ko ba gusto mo ng bulalo? Bukas ko pa gustong tumikim ng bulalo. Saktong 5 p.m. yung cravings ko ah. Alas siya. Tara na please. Alanganin ako bukas. May date kami ni Mela. Mansari namin. Oo nga pala. 14 bukas. Happy Mansari sa inyo. Stay strong. Salamat. Ngayon ba ayaw mo talaga? Pwede pa naman tayong humabol. Hindi na. Sa Friday na lang kaya. Nagpapasama naman si Ruby para sa Art Fest sa Makati. Wala na bang ibang araw? Biyernes lang ako available eh. Teka, susubukan kong tawagan si Ruby kung anong update dun sa Art Fest na yon. Hi, Dindo baby. Bakit? Ruby, tuloy ba tayo sa Friday? Oo naman, pero kasama ko yung ibang friends kong Gen Z ha. Okay lang ba sa'yo? Okay lang bang bumawi na lang ako sa'yo sa ibang araw? Gusto kasi ni Jem pumunta sa Tagaytay para magbulalo. Ay, hello kay Jem. Sige, go lang kayo sa Friday kasi naisip ko rin baka hindi ka makarelate sa usapan namin ng friends ko. Bawi ka na lang sa akin bukas. Coffee date tayo. Nako, yun lang. May date kami ni Mela bukas. Mansari namin. Oo nga pala no. 14th pala bukas. Uy, happy Mansari. I-text mo ako kung kailan pa next na available ka. Tapos kung saan mo gustong pumunta. Babawi ako sa'yo, promise. Sige, check ko mamaya sa schedule ko. Sige na baby, may pinapanood kasi akong K-drama ngayon. Ang intense na ng mga nangyayari. Usap na lang tayo later ha. Bye! Love you! Bye! Love you too! Jem, okay na tayo sa Friday. Pumayag na si Ruby na hindi ako kasama sa Art Fest. Hindi ba nakakahiya sa kanya? Siya pa naman tong naunang nagpa-schedule sa'yo. Hindi naman. Okay lang daw sa kanya kasi kasama naman daw niya yung Gen Z friends niya. Baka ma-out of place pa ako ron pag magkakasama kami. Alam mo naman kung anong henerasyon ko. Baka magmukha kang babysitter pag kasama mo sila. Grabe to. Ganun na ba ako katanda sa paningin mo? Ang hot nga ng edad mo eh. Halika nga rito, Daddy. Palambing ang baby mo. Ang bilis bumawi ah. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Papakainin talaga kita ng maraming bulalo sa Tagaytay sa Friday.
Ang swabe lang ng relasyon ko sa 3 girlfriends ko, hindi ba? Feeling ko ay maraming mga lalaki ang naiinggit sa akin. Paano ba naman ay 3 understanding at submissive na girlfriends ang meron ako? Lahat sila ay magaganda at sexy. Bonus pa na marunong makisama at malawak ang pag-iisip. Kahit medyo magkakalayo rin ang edad nila, hindi rin yon naging sagabal para magkaintindihan sila. Close na nga silang 3 dahil may times na magkakasama naman kaming 3 kapag pare-parehas na bakante ang mga schedules namin. Lahat ng kailangan nila ako rin ang gumagastos. Kumbaga'y good provider ako sa kanila. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nag-stay din sila. Palibhasa lahat sila ay may daddy issues. Mga tatay na inabandona sila nung mga bata pa lamang sila. Kaya nakahanap din sila ng daddy image sa akin. Marami ang nanghuhusga sa relasyong meron ako sa kanila. Kasi pinopost ko rin sila sa Facebook. Proud ako. Pero binabash nila ako kaya nag-uusap-usap kaming 4 na maging low-key na lamang kami sa social media. Paraan ko na rin yon para proteksyonan ng mga mahal kong girlfriends. Actually, ideyang ngayon ni Mela, ang ikalawa kong girlfriend. Isa siyang public school teacher kaya malakas din yung suggestion niyang huwag naming ilantad masyado sa social media ang relasyon namin dahil ayaw niyang may hindi magandang maisip sa kanyang mga estudyante niya. Lalo na yung mga magulang na mga estudyante niya. Tulad ni Jem, malawak din ang pag-iisip ni Mela. At ang maganda pa ay lagi rin niya akong pinoproteksyonan sa mga taong gusto akong husgahan. Papa Dudut. Masarap tong in-order kong fresh oyster. Gusto mo ba? Nako, pass. Alam mo namang sensitive ang sikmura ako. May meeting pa naman ako bukas. Ay, oo nga pala. Sorry. Yung gift ko pala sa'yo sa mansari natin, nasa kondo ha. Naiwan ko kasi. Sorry talaga, hindi ko nadala. Nagmamadali na kasi ako eh. Okay lang yon, ano ka ba? Alam mo namang hindi ako mahilig sa regalo. Hindi ko naman love language yan. Oo nga pala, quality time ang love language mo. At consideration. Ha? May bagong love language na pala? In-update ng mga Gen Z. Gusto ko, i-consider mo pa rin ako sa mga plano mo o desisyon. Kahit 3 kaming karelasyon mo. Lagi naman, di ba? Alam nyo namang kinakausap ko kayo isa-isa kung may mga gagawin akong desisyon. Kino-consider ko rin syempre ang mararamdaman nyo. Alam mo yan. Alam nyo lahat yan. Alam ko naman. Gusto ko lang uli ipaalala. Hindi ko yun nakakalimutan, no? Kaya nga ang swerte ko sa'yo eh. Kasi kahit 3 kaming karelasyon mo, hindi mo pa rin nakakalimutan ang responsibilidad mo sa akin. Time management lang yan. Tsaka maraming pera. Hindi ka naman pwedeng pumasok sa ganitong klaseng relasyon kung butas ang bulsa mo, di ba? Siyempre, kailangan kong i-provide ang needs nyo. Lalo sa mga date natin. Ay, ang swerte lang talaga naming 3 sa'yo. At swerte rin ako sa inyo, no? Sobrang understanding nyo. Hindi ko alam kung bakit ako binagsakan ng ganitong biyaya. Tumatawag si Ruby. Sagutin ko lang ha. Hello, Ruby? Hello, Dindo. Tapos na ba kayo sa monthsary date nyo ni Mela? Hindi pa. Kakasimula pa lang namin. Na-traffic kami kanina eh. Bakit? Bored kasi ako ngayon eh. Nag-cancel yung friends ko, nandito ako sa mall ngayon. Ayokong mag-isa. Adalan kita ng pera pang shopping mo. Ayoko ng pera. Gusto ko ng kasama. Teka, kakausapin ko si Mela. Mela, si Ruby nagpapasama sa mall. Nag-cancel daw friends niya sa gala nila. Papuntahin mo na lang kaya siya rito para safe siya. Ang fragile pa naman ni Ruby. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Okay lang sa'yo, nakasalo natin siya sa date natin? Okay lang. The more, the merrier. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ruby, pumunta ka na lang daw dito sa restaurant kung asan kami ni Mela. Pero monthsary date nyo ngayon. Ayoko maging third wheel, nakakahiya kaya. Siya nga ang nagsuggest. Nagwo-worry siya sa'yo. Alam kasi niyang mahina akong person. Yan nga rin ang sabi niya. O ano, ibubuk na kita ng masasakyan ha? Isasend ko na rin sa iyo yung menu nila rito para maka-order na ako. Okay, sige, see you. Love you. Pakisabi kay Mela, love na love ko siya. Love you too. Ingat ka.
Send mo sa akin yung location mo para mabuko na masasakyan mo. Okay po. Pumayag si Ruby? Oo, ibubuko lang siya ng masasakyan. Thank you, Mela, ha? Para saan? Sa pagiging understanding at caring mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Love you. Love you too. Nakatitig lang ako kay Mela at sinusubukan kong tignan kung kaplastikan lang ba ang pinakita niya sa akin. Pero naramdaman kong sincere siya. Gusto niya talagang makasama rin si Ruby. Kilala na rin halos niya si Ruby at ang mga hilig nito. Siya na nga rin ang nagsuggest ng orderin ni Ruby at pumayag naman si Ruby dahil yun daw ang gusto niya. Nakakatuwang pagmasdan kung gaano nagmamahala ng mga girlfriend ko. Nang makarating na nga si Ruby sa restaurant, una pa niyang niyakap si Mela kesa sa akin. Mas kinumusta pa niya si Mela at mas nakapag-usap pa silang dalawa. Akala mo'y date nila yon. Munti ka na ako ma-out of place, pero ayos lang. Ang saya lang sa kalooban na makita silang masaya. Mas naging masayang monthly date namin yon ni Mela. Panay na kasi ang tawanan namin. Bentang-benta kasi ang jokes ni Ruby sa amin ni Mela. Masiyahin talaga at little sunshine kung may tuturing namin si Ruby. Ang sarap niyang alagaan at mahalin. Kaya nga kahit malaki ang agwat ng edad niya sa akin ay ayos lang. Nagkakaintindihan pa rin kami. Mature din siyang mag-isip kaya nga pumayag din siya agad sa relasyong yon. Aware na raw siya sa ganong klase ng relasyon base na rin sa mga kwentuhan ng mga kamag-anak niyang nasa ibang bansa at liberated. Kaya hindi natagalan ang pagpapaliwanag ko sa kanya noong time na nililigawan ko pa nga siya. Gusto rin daw niyang masubukan at so far ay wala naman siyang naging reklamo dahil tulad ng sinabi ko, lahat ng kailangan niya na ibibigay ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kina Jem at kay Mela. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung schedule lang naman ang pag-uusapan, baka nagtataka na rin kayo kung paano ko na-handle ang oras ko sa 3 karelasyon ko. May oras pa ba ako para sa kanilang lahat? May oras pa ba ako sa sarili ko? Sa negosyo ko, sa pamilya ko? Lahat ng sagot sa mga tanong na yan ay oo. Magaling ako mag-schedule ng oras. Inayos ko talaga ang schedule naming 4 para patas ang hatian sa akin. Inalam ko ang schedule ng bawat isa. Kung kailan sila madalas free, doon ko ina-adjust ang schedule ko. Aaminin ko nung una syempre hindi yon ganong kadali pero nakasanayan na lang din. Hinahanap-hanap na ng katawang ko ang nakasanayan kong schedule. Maganda nga rin na madalas puno na ang schedule ko para hindi na ako makapag-isip ng mga hindi mga magaganda. Iwas overthink kumbaga. Isa yon sa advantages na meron kang 3 karelasyon na kumukuha ng halos lahat ng oras at atensyon mo. Nawawalan ka ng oras para mag-isip ng mga negative na nangyayari sa buhay mo. Lagi ako naaaliw sa presensya nila. Wala tuloy akong stress masyado na nararamdaman maliban sa negosyo ko. Dadaan lang saglit ang stress na yon sa trabaho. Tapos makakalimutan ko na kaagad. Paano ba naman kasi meron akong 3 karelasyon na nagpapagaan ng lahat ng problema ko? Sa konting lambingan lang nila at pag-aalala, nababawasan na ang bigat kaya mas lalo akong nagpupursige na magtrabaho para masuklian ko ang lahat ng mga ginagawa nilang suporta at ibinibigay na pagmamahal sa akin. Kung ako lang talagang mag-isa, hindi ko yon kakayanin. Alam siguro ni Lord yon, kaya pinayagan niya akong humakot ng 3 supportive and understanding na mga karelasyon. Paborito ko talaga rito sa Binondo. Ang sarap ng pagkain. Heaven! Kaya nung niyaya niyo ako ni Dindo, umuo agad ako. Panalo yung asado nila rito, di ba Dindo? Kahit saan pa tayo kumain, basta kasama kayong 3, masarap lahat. Busog palagi.
Bakit kasi hindi sumama si Ruby? Sayang naman. Kumpleto na sana tayo ngayon. Tama. Eh di sana narinig pa niya ng buo tong pangbobola ni Dindo sa atin. Tinatapos pa raw niya yung K-drama na pinapanood niya. Ang dami na raw kasing spoiler sa Facebook. Ay, gets. Lagi ko nga nakikita yung rants niya sa Facebook tungkol dyan sa mga spoiler. Nakasadreact nga ako madalas sa mga post niya para ipakita yung support ko. Yung bunso pa naman nating yon, pet peeve talagang spoilers ng K-drama. Nakakamiss tuloy kasama si Ruby. Ilang araw na siyang hindi nagpapakita sa akin eh. Iba kasi kapag nahook ka na sa K-drama, ang hirap ng bitawan ng cellphone mo. Umabot din ako sa ganong phase, no? Buti nga't natigilan ko. Paano mo natigilan? Wala na nakilala ko si Dindo. Hindi ko na kailangan kiligin sa mga K-drama kasi nakahanap na ako ng real life opa. Oh, sino ngayon ang magaling mang bola, ha? Kiniligang sikmura ako ron, ha? Hindi ko alam kung dala ba ng betsin na nakain ko o dahil lang sa sinabi mo, Jem. Teka, competitive ako. Wait ka lang, Jem. May pangbobola rin ako kay Dindo mamaya. Magpapatunaw lang ako saglit. Ay... Okay ka lang, Jem? Ang lalim ng hugot ng buntong hininga mo ron May problema ba? Wala naman. Tigilan mo nga ako. Kilala na kita. Kwento ka na. Andito kami ni Dindo para sa'yo. Kasi ang saya ko lang kapag kasama kayo. Lalo pa pag andito si Ruby. Nasisenti ako lalo nang pagpauwi na ako sa apartment ko. Tapos mag-isa na lang ako ulit. Mag-isa rin ako sa apartment ko at gets ko yung sinasabi mo. Malungkot talagang maging mag-isa. Oh, wag na kayong malungkot. Pati ako nahahawa sa inyo eh. Balik tayo sa usapang betsin. Ay, okay. Malungkot na nga kayo. Ano bang magagawa ko para maging masaya ulit kayo? Wala naman. Lilipas din to. Ganito talaga ako minsan kapag sobra yung saya. Biglang susundot yung lungkot. Weird, diba? Hindi yan weird. Minsan kasi sa sobrang saya natin, bigla tayong kakabahan na baka may bawi. Baka biglang parating na uli yung lungkot. Kasi hindi naman palaging masaya, di ba? Kaya tuloy ayun. Minsan nakakatakot ng maging sobrang masaya kasi pwedeng bawiin sa'yo yun anytime. Naisip ko lang ngayon. Ewan kung papayag kayo, ha? Gusto nyo bang magsama-sama na lang tayo sa kondo ko? Magli-live-in tayong apat? Oo! Matagal ko na rin naiisip yun na i-suggest. Kaya lang, baka hindi pa kayo ready. Pero parang sign na tong usapan natin na ituloy ko na nga. Kahit ako rin kasi, nalulungkot kapag hindi ko kayo nakakasama pag-uwi. Ang bilis ko lang kayo mamiss. Naisip ko rin yan. Kaya lang nahihiya ako i-suggest. Parang ang kapal kasi ng mukha ko pag ganun. Ako rin. So payag na kayong dalawa sa pagli-live-in natin? Oo! Si Ruby na lang ang kailangan para makulain na tong drawing natin. Teka, tatawagan ko siya. Hi, Dindo! Ruby, may good news kami para sa'yo. Ready ka na ba? Binabalita ko na nga kay Ruby ang plano namin ni Jem at Mela na magsama-sama na sa kondo. Agad namang pumayag si Ruby at gusto rin daw niya ang ideya na yon. Malaking tipid yon sa kanya lalo't hindi na siya uupa pa. Makakapag-abot na raw siya ng mas malaki sa mga magulang niya. Natuwa naman sina Mela at Jem sa sinasabi ni Ruby. Yun lang naman ang siselyo noon sa usapan namin. After noon ay nagsabi si Ruby na susunod siya sa amin sa Binondo para mapag-usapan namin ang planong pagli-live-in. Wala pang isang oras, nakarating na nga si Ruby. Mas naging maayos ang usapan dahil 3 na silang kaharap ko ng mga oras na yon. Lahat sila ay masaya. Nagyakapan pa nga sila dahil yun daw ang pinakamagandang plano na nailabas nila. Inabot na nga kami ng ilang oras pa sa Binondo. Dahil napasarap na nga sa pagkain, napasarap pa sa usapan. Ilang buwan ang inabot bago tuluyang nakalipat ang 3 karelasyon ko sa bahay. May mga inayos pa rin kasi sila sa dati nilang inuupahan. Kasabay noon ay pinagbebenta na rin nila ang mga appliance nila na hindi nila pwedeng isiksik sa kondo. Damit lang at ibang gamit pang babae ang dinala nila sa paglipat nila.
Alam naman kasi nila na kumpleto ako sa appliance at ibang gamit. At nangako ako sa kanila na kung hindi pa sapat ang mga gamit ko, ipagbibili ko sila oras na makasettle silang 3 sa kondo. Sa unang Sabado na magkakasama kami sa sala, masaya kaming nag-uusap-usap. Kahit puyat kaming 4 dahil nga napasarap sa kwentuhan noong isang gabi, ay makikita mong puno pa rin kami ng enerhiya sa katawan. Kahit ako nga mismo na may edad na ay sinusubukan ko pa rin makahabol sa usapan at harutan nilang 3, Papa Dudut. Gusto nyo bang ipagtimpla ko kayo ng kape? O umorder na lang ako? Wag na. Baka mamayang gabi hindi na naman tayo makatulog. Gusto na naman yata ni Dindo magpuyat eh. Nasusulit niya ang pagpupuyat kasi nilalambing natin siya eh. Enjoy na enjoy siya sa cuddles. Sobra nyo naman akong i-judge. Baka lang kako gusto nyong sumigla ulit kaya nag-offer ako ng kape. Parang palobat na kasi kayo. Mukha pa ba kaming lowbat para sa'yo? Para na nga kaming kitikiti sa likod oh. Fully charged pa kami. Kumalma na lang muna tayo dito sa sala. Ayos naman kami, Dindo. Baka mabore kayo ha? Sabihin nyo lang kung anong kailangan kong gawin para mapagsilbihan ko kayo. Gusto nyo, pwede ko pa kayong sayawan habang naka-boxer shorts na butas. O mas maganda ata kung walang boxer shorts. Mas matapang pa yun na pangpagising kesa sa kape. Huwag nang masyadong aligaga, Dindo. Tama naman si Jem. Kumalma ka lang please, ayos lang talaga kami. Hindi mo kailangan sumayaw na naka-boxer shorts lang. Mamayang gabi na lang, pampatulog namin. Ano palang gusto nyong gawin kung ayaw nyo akong makitang sumayaw? Chill lang. Umupo lang sa sala, tumulala sa bintana. Ay, perfect. O kaya pwedeng manood tayo ng pelikula. Ayoko manood. Ayoko nang maingay ang background. May gusto sana kasi kung panoorin. Feeling ko magugustuhan niya yon. Hinaan na lang natin yung volume para hindi maingayan si Jem. Ayoko rin ng maingay na background. Chill na lang talaga. Ang ganda pa naman ng liwanag sa labas oh. Ang sarap tumulala. Mamayang gabi mo na lang panoorin yung movie na sinasabi mo, Ate Mela. Maka Ate Mela naman to? 5 years lang naman tanda ako sa'yo. Saka baby-faced ako, no? Kahit baby-face ka, mas matanda ka pa rin sa akin. Char. Uy, wag ganyang biro, Ruby ha. Mas matanda ako sa inyong dalawa kaya ang off ng joke na yan. Ay, sorry. Joke lang naman talaga yun eh. Gets ko naman. Sorry po ulit. Order na lang kaya ako ng pizza. Lantakan natin habang nagchichill dito sa sala. Masarap tumulala kapag busog ang tiyan. Alam mo namang hindi ako kumakain ng pizza. Pero ako gusto ko. Hindi naman ako napagbigyan sa panonood ng movie. Pagbigyan niyo na ako sa pagkain. Suportahan kita sa pizza, Mela. Bilang pagsorry ko sa pagtawag sa'yo ng ate kanina. Pinaalala mo pa, Ruby. Kinalimutan ko na nga eh. Oops, sorry. Hindi ko sinasadya. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kailangan nyo ng kape. Sumasahid na ang mood nyo. Mamaya nga, wag na tayong magpuyat. Matulog na tayo ng maaga. Ayos lang kami, Dindo. Ganito talaga kami mga babae. Minsan may toyo. Umahapaw nga ang toyo ko ngayon eh. Ewan ko ba? Siguro malapit na ang period ko. Ako rin eh. Irregular ka rin ba, Jem? Oo. Sa mood ako bumabase kung malapit na ang red days ko. Pare-parehas pala tayong irregular. Kaya ang lakas ng tagas ng toyo sa atin eh. Good luck sa'yo, Dindo. Mukhang malulunod ka sa toyo namin once a month. Ipag-pray ka na lang namin. Kasi wala na kaming magagawa sa hormones namin eh. Or mag-out of town ka na lang kapag malapit na ang dalaw namin. Para marked safe ka sa bagyong toyo. Order na talaga ako ng kape. Bahala kayo kung ayaw niyong sumabay. Aaminin kong medyo nakaramdam ako ng takot nang marinig ko ang tensyon sa pagitan nilang 3. Yun kasi ang unang beses na narinig ko na nagkokontrahan sila. Sa ilang taong ko na kasi silang nakasama ay hindi naman sila ganoong kung umasta. Mabuti na lang at mabilis na ubos ang toyo. Mabilis na naapula ang apoy. Nagbalik na ulit sa masayang usapan. Pero kabado pa rin ako at palaging nakabantay. Ayokong magtalong muli sila at lumalim yon. Ako kasi ang kawawa.
Ako ang dapat nasa gitna. Pero sa unang beses na nag-overthink ako ay malamang kapag nagtalo-talo sila. Tatanungin nila ako kung kanino ako papanig sa kanila. Ayoko namang may panigan, alam kong sasama ang loob ng mga hindi ko pipiliin. Hindi pa man din yon nangyayari pero kabado na ako kung sakali. Napansin nila ang pagkabahala sa mukha ko. Nagtanong sila at sa unang pagkakataon, napilitan akong magsinungaling. Sinabi kong may iniisip lamang akong bagong pakulo sa negosyo ko. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanila para kunwari ay lalabas muna para puntahan ang negosyo ko. Pero ang hindi nila alam, lumabas lamang talaga ako para magpahangin. Nagtungo ako sa paborito kong coffee shop at doon nagpakalunod muna sa kape habang nakatulala at iniisip kung tama ba ang naging desisyon kong i-live-in ang 3 girlfriends ko. Wala akong nakuhang sagot ng mga oras na yon. Pero sapat na sa akin na nasa yara ng kape ang sistema ko. Kahit papaano, na-relax ako at mas nag-lean sa positibong mangyayari ngayong kasama ko na silang 3 sa iisang bubong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan nga ng mga araw ay hindi ko na maintindihan kung saan ako lulugar. Totoong masaya na nakakasama ko na sa iisang bahay ang mga karelasyon ko. Kakaibang lambing, harutan at suportahan ang nakukuha ko sa kanila. Parang ang sarap umuwi palagi, lalo't alam mong may nakaabang na sayo sa pinto. Kaya lang ay hindi naman masaya palagi ang makasama silang 3 sa iisang bubong. Maraming araw din na nai-stress ako sa kanilang paiba-ibang mood. Iba talaga ang toyo ng mga babae. Lalo na't nagsasama-sama pa silang 3. Kita ko kung paano sila mag-away-away. Kita ko kung paano sila magkatampuhan at damay ako roon palagi. Kahit sinong lalaki ay mababaliw sa ganong sitwasyon. Sobrang na-stress ako, pero hindi ko na lamang pinaparamdam sa kanila. Ayokong magatungan pa ang toyo nila kapag pinansin ko na yung mood nila. Bigla ko ang naalala ang dating asawa ko. Malala rin ang toyo noon pero at least siya lang ang iniintindi ko noon. Hindi katulad sa kasalukuyang sitwasyon ko na 3 ang kailangan kong intindihin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil una, ako naman ang nagsuggest na magsama-sama na kaming 4 at gusto ko naman talagang makasama na sila. Wala naman akong ibang gustong makasama sa isang bubong kundi silang 3 lang. Kaya hindi ko na rin pinatagal pa. Naisip ko na lang na siguro ay kailangan ko lang talagang mag-adjust. Mahigit 6 na buwan pa lang naman kaming magkakasama. Nagkakapaan pa talaga ng ugali. Sinubukan kong palawakin pa ang pasensya ko hanggang sa isang araw. Kakauwi ko lang ng bahay nang marinig ko ang pagtatalo nilang 3 habang nasa hallway ako ng kondo. Pinakamatinding away nilang 3 yon. Papa Dudut. Ang sinasabi ko lang sa'yo, Ruby, maging masinop ka man lang sana. Kababae mong tao ang dumi mo sa bahay. Huwag mo kong sinisigawan. Nanay ba kita? Hayaan mo lang lahat ng dumi ko dyan. Aayusin ko pagkatapos kong manood nitong K-drama. Alam mo na ngang nirarush ko na tong tapusin para makapaglaban na agad ng bedsheets at tuwalya natin. Pero inuunahan mo pa ako ng pagbubunga nga. Ruby, hindi naman dapat ganyang makipag-usap. Gusto lang naman namin sana na matuto ka maging masinop sa kalat mo. Alam ko namang makalat ako. Pero kung makapagsalita kasi tong si Mela, akala mo baboy na ang tingin sa akin. Dapat nga hindi kay kumpara sa baboy eh. Mas malinis pa yung tulugan ng baboy kesa sa'yo. Wow, nagsalita naman tong Reyna ng kalinisan. Eh hindi ka nga maayos magkusot ng panty mo? Kala mo ba hindi ko nakikita kapag nakasampay na yung mga panty mo? Kita pa rin yung mga bakas. Ew! Sino ngayon ang dapat ikumpara sa kulungan ng baboy? Aba talaga? Ano ba nangyayari sa inyo? Rinig na rinig sa hallway ang mga bibig nyo. Yung mga katabing unit natin, nagsilabasan na para makiusoso sa inyo. Pinagsasabihan lang namin si Ruby. Masyado kasi siyang makalat eh. Masyado ka namang nagmamalinis, Aling Jem.
Tingnan mo nga yung cabinet mo, ni hindi mo matupi ang mga damit mo. Aakalain mo mga damit pa rin sa labahan sa sobrang gulo. Konti na lang talaga, Ruby. Nagtitimpi na lang ako sa'yo, ha? Ako na nga lang umaawat sa inyo, ganyan ka pa sumagot sa akin? Isip bata ka pa rin talaga. Teka nga lang. Isip bata ko? Kasi ako naman ang pinakabata at pinaka-fresh sa inyo. Nilaban pa talaga ang pagiging fresh? Hoy! Kahit ikaw ang pinakabata rito, dahil sa kadugyutan mo sa katawan, ikaw yung nag-aamoy lupa. Hindi lang basta-basta lupa, ha? Amoy lupa na pinagdudumihan ng mga aso't pusa. Awat na nga kayo, please. Huwag na kayo mag-aaway. Mela at Jem, huwag niyo na lang puntirehin masyado tong si Ruby. Belat nyo mga hindi na fresh. At ikaw naman, Ruby. Huwag mo sabihin kakampihan mo sila, Dindo. Nakita mo na nga pinagkakaisahan nila ako. Wala akong kinakampihan sa inyo. Dapat nga kami kampihan mo, Dindo eh. Ang iniisip lang namin, maturuan ng leksyon tong si Ruby. Masyadong burara. Palagi na lang nagkakalat dito sa kondo. Buti sana kung nililigpit niya yung kalat niya pero kami pa itong nag-aayos. Hindi naman kami tumira rito para gawing kasambahay ng batang yan. Ako na lang ang mag-aayos para hindi na kayo magkagulo. Hindi mo nakikita yung point namin ni Jem, Dindo eh. Hindi matututo yung si Ruby kung sasanayin mo sa ganyan. Dapat malaman niya na sa bahay na to, patas-patas lang kaming tatlo. Hindi siya ang prinsesa rito. At mas lalong hindi kami ang kasambahay niya. Hurt ba kayo? Kasi ini-spoil ako ni Dindo. Ruby, hindi ka nakakatulong. Hindi kami na-hurt o naiinggit, Ruby. Naiinis kami kasi bulag ka sa kaburaraan mo. Kahit sino makasama mo sa bahay, walang magtatagal. Kung ganyan ang ugali mo, tandaan mo yan. Natiis naman ako ni Dindo. Anong sinasabi mo dyan, Jem? Lumabas na nga muna tayo, Jem. Hindi tayo mananalo sa taong ayaw makita yung mali niya. Nagsalita naman yung puro tama ang ginagawa. Hoy, hindi pa tayo tapos, Ruby. Dindo, pagkalabas namin ng kondo, pagsabihan mo yung batang girlfriend mo, ha? Hindi na ako natutuwa sa pagmumukha niyan. Konti na lang, kakatamin ko na yan. Bye, mga ate. Tara na, Jem! Nakita mo na kung paano nila ako pinagkaisahan. Hindi ka ba naaawa sa akin? Huwag ka nang umiyak. Magpakalma ka rin tulad nila. Gusto mo rin bang lumabas muna para makapag-relax? Ipagbubuk kita ng masasakyan kahit saan mo gustong pumunta. Hindi mo ako sasamahan? Ayaw mo bang kasama akong mag-relax? Kasi syempre, di ba? Dapat may alone time ka rin para mas makapag-isip-isip ka ng tama. Hindi naman yun yung kailangan ko eh. Kailangan ko na damayan mo ko. Kailangan ko ng kakampi. Kakampi naman kita, di ba, Dindo? Baby? Hanggat maaari, ayokong may kampihan sa inyo. Kasi pare-pareho ko kayong mahal. Pero ako ang paborito mo, di ba? Yun naman ang lagi mong sinasabi sa akin kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Ako ang pinakamalambing, ang pinakamasarap kasama, di ba? Aminin mo. Sobra nga ang lambing mo. Kaya alam. Sabi na eh. Pinatulan mo lang ako kasi bata ako. Pangyabang mo lang ako. Hindi totoo yan, ha? Kung hindi totoo, bakit hindi ako ang piliin mo? Ayokong may kinakampihan sa inyo. Gusto ko maging patas palagi pagdating sa inyong tatlo. Alam ko namang normal lang na magkaroon ng pagtatalo sa pagitan yung tatlo. Magkakaayos din kayo. Tingnan mo mamaya, pagbalik ni na Jem at Mela, kalmado na sila. Ang ibig kong sabihin, piliin mo na ako. Ako na lang kasing mag-isa. Wala ka naman nang hahanapin pa pag ako ang kasama mo. Kung ano ang kayang gawin ni na Jem at Mela, kaya ko pang higitan. Pag nawala na sila rito, wala ka ng ibang sakit ng ulo kasi wala na akong makakaaway. Kung gusto mo nga, kukuha na ako ng kasambahay. Ako pang magbabayad para laging malinis ang bahay. Hindi natin kailangan sina Jem at Mela. Mas makakatipid ka kung ako na lang. Nagulat ako nang isuggest ni Rubin na piliin ko siya. Na siya na lang mag-isa. Ni minsan ay hindi yun napag-usapan at iniisip ko na lamang na masyado nang nadala ng emosyon si Ruby mula sa away nilang tatlo. Niyakap ko si Ruby dahil wala akong ibang maisagot sa kanya. Nakahalata naman siya at saka sinuntok ang dibdib ko sa inis. Hindi ako nakapalag noon, nagmadali siyang lumabas ng kondo. Hindi ko naman siya pinigilan.
Gusto ko rin na umalis na muna siya para makahinga naman ako mula sa stress. Nag-text na lang ako na mag-ingat siya kung saan man siya pupunta. Hindi naman niya ako nireplyan. Nang masolo ko na ang kondo, doon ako nakahinga ng maayos. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng kondo ko. Nakita ko kung gaano karaming naidagdag na gamit na hindi ko naman gusto. Minimalist lang ang habol ko sa kondo. Pero nang dumating silang tatlo, kung ano-ano ang pinagbibili nilang gamit sa bahay. Sumikip tuloy tignan ng kondo. Ang masakit pa ay lagi pang magulo na nakituloy bigla ang utak ko sa kakaisip. Nakatulog ako sa sala kakahintay sa kanilang tatlo na makauwi. Nagising na lamang ako bandang 7:00 ng gabi nang dumating na sina Mela at Jem. Mukha namang hindi na sila galit pareho. Nilapitan nila akong dalawa sa sofa kung saan nila ako nadatnan. Malambing ang mga itsura nila. Wala na ang galit na nakita ko sa mga mukha nila kanina. Napanatag ako kahit papaano. At pagkatapos noon ay kinausap nila akong pareho. Seryoso ang mga mukha nila. Napaupo ako bigla. Medyo kinabahan ako pero pinakinggan ko pa rin sila. Wala pa noon si Ruby. Pero nang i-check ko ang phone ko ay nag-message ito at sinabing sa parents niya muna siya matutulog. Babalik na lang daw siya kapag nakapag-decide na ako sa suggestion niyang siya na lang ang piliin ko. Nasaan si Ruby? Umalis. Doon daw muna siya sa bahay ng parents niya. Good. Kailangan natin mag-usap ngayon habang wala pa si Ruby. May problema na naman ba? Alam mo namang hindi pa tapos ang issue namin kay Ruby, diba? Lumabas lang kami para magpakalma ni Mela. At mapag-usapan kung ano yung pwede natin gawin kay Ruby. Gawin kay Ruby? Gusto namin na paalisin mo na siya rito. Hindi naman siya nakakatulong eh. Aminin mong siya ang pinakamalalang ugali rito. Palibhasa bata pa at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Saka tingnan mo naman tong kondo. Napakarumi palagi. Nagtiis kami ng ilang buwan na nagliligpit ng mga kalat niya. Pero ngayon suko na kami. Palala na siya ng palala eh. Walang makakatiis sa ugali niya. Pagsabihan na lang. Nakita mo naman kung ano nangyari kanina, di ba? Hindi na siya nadadaan sa pakiusap. Kailangan na niyang umalis dito. Pero... Alam ko napamahal ka na sa kanya. Pero hindi naman siya ganun kalaking kawalan. Andito pa rin naman kami ni Jem. Tutulungan ka namin makamove on sa kanya. At kung sakaling hindi pa kami sapat, kami na lang mismo ang maghahanap ng kapalit ni Ruby. Kung gusto mo pa rin ng batang katulad niya, marami kaming rereto sa'yo. Ang kaibahan lang, malinis na yon at marunong makisama. Para hindi na nagkakagulo rito sa bahay. Para rin sa'yo tong ginagawa namin. Tama si Jem. Marami pang ibang babae dyan. Pero iba pa rin si Ruby. Bakit ba may pakiramdam ako na hindi totoo yung sinasabi mo na patas ang pagmamahal mo sa amin? Sobrang patas ang pagmamahal ko sa inyong tatlo. Kaya nga ayoko na may naaagrabyado kahit isa man sa inyo. Nagpapalusot ka na lang eh. Siguro kinausap ka na rin ni Rubino. Siguro nakapag-decide ka nang siya na lang ang pipiliin mo. Sa bagay, siya naman tong pinakabata at pinakamalambing. Ano ba naman ang laban namin sa bata? Hindi totoo yan, Mela. Ngayon ko lang naramdaman na mali itong pinasok kong relasyon. Ang hirap na may kahati. Ay wait, hindi kahati. Kasi hindi naman patas ang hatian namin dito eh. Lagi na lang lamang si Ruby. Saan ka pupunta, Mela? Magpapahangin muna sa labas. Sasama ka ba sa akin, Jem? Ikaw na munang lumabas, Mela. Kailangan mong magpakalma. Ako na lang ang kakausap dito kay Dindo. Sige. Ikaw na bahala kay Dindo. Siguraduhin mong mapapa-oo siya sa usapan natin, ha? Kung hindi, tayong dalawa na lang umalis sa kondo na to. Mela! Babalik ako mamaya. Sana pag uwi ko, may desisyon ka na. Ay, ang gulo na, Dindo! Ang gulo na! Wala naman akong ibang gusto kundi maibigay sa inyo tatlo lahat ng kailangan at gusto nyo. Alam naman namin yun. Alam ko yun. Una pa lang napaka-generous mo na sa pagpaprovide sa amin. Lalo na sa akin. Naalala mo pa ba nung tayong dalawa pa lang ang magkasama? Nung nagsisimula pa lang tayo? Oo naman. Ang saya ko noon. Kasi ikaw yung nagbangon sa akin nung time na akala ko hindi na ako makakahanap ng magmamahal at uunawa sa akin. Kasi deserve mo namang mahalin. Binibigay mo lahat ng meron ka sa akin. Kaya nga nung time na kinausap mo ko kung payag akong
Kung payag akong magsali ng ibang babae sa relasyon natin kasi yun ang pangarap mo, sinuportahan ko pa rin, di ba? Ikaw naman talaga ang simula ng lahat ng to. Kung hindi dahil sa malawak na pag-unawa mo, hindi ako magiging masaya sa piling yung tatlo ni Mela at Ruby. At masaya rin ako para sa'yo. Kaya lang ang gulo na. Ito pa rin ba ang gusto mo, Dindo? Ngayon, hindi ko na alam. O baka pagsubok lang to at kailangan kong pagdaanan at mag-adjust. Kasi ito yung gusto ko eh. Pero di ba minsan, hindi porkit gusto natin, pwede na. Anong ibig mong sabihin? Paano kung hindi para sa iyong polyamory na relasyon? Paano kung dapat pala para sa isang babae ka lang? Masaya pa rin naman sa isa, di ba? Akala ko ba naiintindihan mo ang pagkatao ko? Ang pagiging polyamorous ko? Naiintindihan ko yan. Buong puso, maniwala ka. Kaya lang sa gulo na nangyayari ngayon, okay ka pa ba ron? Ayaw mo bang subukan sa isa lang? Hindi ko naman kayang bitawan kayong lahat. Mahal ko na kayo eh. Hindi mo kami bibitawan lahat. Paanong? Dalawa lang ang bibitawan mo. Sina Ruby at Mela. Ako lang itira mo. Kasi di ba ako naman yung una? Ako naman ang nagbukas sa'yo sa mundo ng polyamory. Ako na rin ang magsasara. Ako na lang ang piliing mong mag-isa, Dindo. Ako na lang. Nakatitig lang si Jem sa akin habang pinipilit akong tanggapin ang inaalok niyang monogamy. Yun bang siya lang ang dapat kong piliin? Hindi ako agad nakaimik at mas lalo akong naguluhan. Tama ba ang sinasabi niyang magulo kapag marami? At tama lang ba na siya lang ang piliin ko? Una, si Ruby ang nagpupumilit na siya ang piliin ko. Habang si Mela naman, silang dalawa ni Jem ang dapat ko raw piliin at sila nang bahalang maghanap ng ikatlong ipapalit kay Ruby. Si Jem ay palihim naman akong kinausap para sabihin siya ang una sa lahat at siya ang higit na may karapatan sa akin. Nagkagulo na. Walang kahit na anong material na regalo ang pwede kong maibigay sa kanila para magkaayos silang tatlo. Ang tanging regalo na pwede kong ibigay sa kanila marahil ay yung mapagbigyan ko sila sa gusto nila. Pero ang hirap ng hinihiling nila. Hindi ko kayang mamili sa pagitan nilang tatlo. Mahal ko silang tatlo. Patas ang nararamdaman ko para sa kanila at alam ko yon. Yon ang katotohanan. Lagi akong honest sa nararamdaman ko. Pero ng mga oras na yon, hindi ko alam kung kailangan ko na bang magsinungaling sa kanila para hindi na magulo. Paano ko ba maibabalik sa dati ang lahat? Paanong magiging maayos ulit yung samahan nilang tatlo? Kailangan bang hindi na kami sa isang bubong nakatira? Kasi nung gano'n ang setup ay hindi naman nagkaroon ng gulo. O dapat bang may piliin na ako isa sa kanila? Pero ramdam ng puso ko na gusto ko pa rin silang makasama. Pero sila ay gusto nilang mamili na ako at may kailangan na akong bitawan. Ano po bang dapat kong gawin? Sana'y matulungan ninyo ako sa pagdedesisyon. Maraming salamat po sa pag-unawa sa aking sitwasyon at sana ay magawa ninyo akong tulungan sa kinakaharap kong problema. Ang iyong kabarangay forever, Dindo. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.